Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Joey Di Bibre the other day. Isa sa mga napakatalinong DDS vlogger. Sabi niya, guys, kailangan talagang kumalma sa speculations. Ayon sa tutubing kalabaw, may sakit talaga si BBM, namayat na daw talaga, pero di pa daw patay. I just spoke to security analyst who understood handling VIPs and high-level crisis management. Ito yung reaction niya sa mga rumors which are likely untrue from the security perspective. Number one, na rumor. Isinugod sa ospital si BBM si BBM. This is untrue. Hindi totoo na dinala siya sa ospital. Bakit? Because Malacanang Complex has a very high-tech hospital. The facility is very competitive with private hospitals, and experts can be summoned to go to wherever the president is, rather than president going to the hospital. So yung mga isinugod doesn't make sense because all contingencies are covered when it comes to president's medical health situation. May mga health emergency protocol sila, and that doesn't include pagsugod sa ospital. Okay, I agree. So next time, mga DDS, huwag kayong masyadong maniwala kung may mag-text sa inyo na ganito isinugod. Medyo timbangin nyo muna. Huwag nyo muna paniwalaan. May convoy na mahaba na parang ang daming escorts pa ospital. Presidential Security Group is tasked to secure the president at all costs. They are trained to be very low-key as possible and not to get unnecessary attention from the public. If the situation so requires, if it is a medical emergency, why would they want to be noticed? Bakit gusto ba ni BBM na mapalitan na si Sara? Leaks like time of death, room number, and other hospital details. These are very traceable details, and again, like what was mentioned above, is something that is not likely to happen kasi may hospital naman sa Malacanang which is very equipped and most importantly, very secure. Leaks like this put PSG in a bad light. They had been training all their lives to avoid situations like this for all their VIPs, not just BBM. Their competence becomes the collateral when we talk about leaked information like this. When you hear emergency rumors, take these security considerations. Ask yourselves, can this be true from the security perspective? Kasi if these are true, you are basically saying that we have a very incompetent PSG, and I don't think they are. Agree ako niyan. The best of the best ang mga na-assign sa PSG. Ako nga, hindi ako na-assign eh. Dahil medyo mas mahina ko. Mas magagaling yung na-assign sa PSG. Tarantado talaga itong admin na ito. Ito na, take note. They want to push DDS to severe speculations. O para bang sinasadya daw ng ang sinasabi dito ni Joey Di Bibre, ang nagpapakalat ng mga rumors na yon ay administration din para makasuhan. They want to push DDS to severe speculations by not clarifying things and even feeding it. Sila ang nagbibigay. In that way, matatawag nilang fake news peddler ang mga DDS with proof. Be smarter than them. Gusto nila tayong makulong. Kaya, ingat. Ayan. Agree ako dito. Ingat. Ayaw basta-basta maniwala sa mga Oh. Pen Paisan,
yan nga yung sinasabi ni Kong Pulong na gumagawa na naman sila ng drama para ma-divert na naman ang totoong problema ng bansa. Eat abroad. Pag may pinakalat na namang kakaiba ang palasyo, react na lang tayo ng isang kilay na nakataas. Ano ba ito? Creo Lane. I'm starting to think this is already rage baiting. Kahit obvious na naman, gagawa lang ng kwento para mainis ang kalaban hanggang sa bumula ang mga bibig nila. Agree kayo yung rage baiting? Mag-post sila para may magalit. Ganun. Betty Santos, may puting ahas kasi or tanim fake news na pages. So sana yung mga vloggers, DDS pages na maraming followers, maingat din sa pag-repost. Trap nila yan para magmukhang malinis. And also para ano. So, let's learn lessons. Huwag na tayong masyadong paniwala. Ang tanong ngayon is, kumusta na talaga ang kalagayan ng Pangulo? Wala pang klaro. Ito naman ang kulang ng Malacanang dahil hindi ako naniniwala yung sinasabing he's well, bakit nagre-repost sila ng mga old videos, old pictures. Kaya sana, once and for all, magsabi na lang sila ng totoo. Nasa konstitusyon yan, na karapatan ng taong bayan, malaman kung ang Pangulo nasa serious illness. Kaya lang, niloloko nila ang taong bayan. Yan na lang masasabi ko. Pag magsalita si Auntie Claire na President is well, kabaliktaran. Hanggat hindi nila maipakita ang Pangulo na yung live ba? Live. Diyan na lang ako maniniwala. Kailan kung mga videos lang na ano. Kaya lang, again, dalangin ko, sana gumaling ng maigi ang Pangulo at matapos niya ang kanyang termino. Kasi binutuhan siya ng taong bayan na mag-serve hanggang 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang balay sa natagaan na mo gyero. So dagko na gid kaayo ang mga bosdot sa iyang atop. So makita gid nato nga ulanan na gyud ni kung magulan. So muna ni ang itsura sa ilang kahimtang tungod kay sigig kaulanan. O muna ni ang yero nga among gihatag nga iatop karon.
karon humanagid sa pag-atop. So nindot na gyud nga tan-awon. Salamat kay sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin ug sa mga tawo nga gihatagan niya tahas para makahatag gid ni sa mo di na gid mi maulanan. Salamat gid kay sa tanan. Salamat pud kaayo. Sige. 14 years na ni among balay ay pagid na pulihan og atop. Salamat gid kaayo. Dako gid kay among pasalamat. Salamat kaayo.